Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Ngayon po ay 09/10/2025 at 6:48 na po ng gabi. Araw po ng Miyerkules. Tuwing Miyerkules po, meron tayong weekly scriptural study mga kapatid. We are on a series of Abba Yahuwah's dress code mga kapatid. We're done with part 1 na highlight po natin doon yung dress code na ang tinutukoy ay related to something that is spiritual, mga kapatid. For example, if we obey the commandments, if we do the right thing, mga kapatid, no? If we do righteous things, those are our spiritual clothing, mga kapatid. Okay? We talk about spiritual dress code, mga kapatid, which is our obedience. When we obey the Torah, when we obey the words, the commands of Abba Yahuwah, that also may refer to our spiritual clothing, mga kapatid. So, you can read that. You can hear that more from part 1. Meron tayong mga example dyan na kung saan ang isang hari, unang-una sila ni Adan at sa si Koa o Eve, mga kapatid. At the very start, they were they were naked, kumbaga. Okay? Wala silang mga damit, mga kapatid. Okay? So, they were naked until such time na they disobey, mga kapatid. Doon, nagkaroon na ng shamefulness. At mamaya, babasahin natin kung ano yung nangyari when they disobeyed, mga kapatid. Okay? Then, we have an example of Haring Saul na kung saan naging ano siya po, naging naked for one day and one night, mga kapatid. Nung time na yon ay siya ay nag-prophesy. Okay? So, has something to do with prophesying, and yet si Haring Saul, hindi siya nagsuot ng kanyang dress code bilang hari, but siya po ay naging hubad for one day and one night. Okay? So, pakinggan niyo po yun kung bakit ganun yung nangyari. And then another example is Yashayahu, mga kapatid. Yashayahu was naked and barefooted, mga kapatid. For ilang taon yun? Kung naalala ninyo? 3 taon, mga kapatid. So that has something to do with a message of Abba Yahuwah for His people, mga kapatid. So, mga example nito ay these are people who were naked. Okay, wala silang mga damit, mga kapatid. For a certain time, for a certain period, and of course, for a certain purpose, mga kapatid. So, when we think of dress code, malawak yung ating understanding, mga kapatid. Okay? We are not only talking about clothes, mga kapatid, but we are also talking about something that is spiritual, mga kapatid. Yun po ay part 1. Part 2 naman po, we highlighted on the example and the demonstration of Yahushua. May mga katuruan ba si Yahushua about dress code, mga kapatid? So, yun po, pakinggan ninyo ang part 2 at doon kukuha ninyo kung meron ba siyang tinuro patungkol sa dress code. Meron ba siyang pinakita na example o halintulad on a dress code? And the answer is yes. Okay, so yan po. I will not say it here, but pwede po ninyong pakinggan muli yung part 2, mga kapatid. So ngayon, part 3 na tayo. Let me share to you our PowerPoint, mga kapatid, para ating pagbulay-bulayan ang mga katuruan na ito, mga kapatid. Okay po, so dahil po sa ating pag-usapan today, hindi po natin tapos. Mayroon pa tayong part 4, mga kapatid, kasi merong mga references o merong isang verse that would go against the understanding of this presentation. So kaya kailangan natin na bigyan pa ng isang another 1 week, mga kapatid, in order to finalize everything.
Okay, ito na nga po, part 3, mga kapatid, Abay Uwas dress code, mga kapatid. So we're done with the blowing of the shofar. Taalyam 37 verse 5, sinabi dito, ipagkatiwala mo ang iyong lakad ni Yahuwah. Magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Mga kapatiran, may mga asperto ang ating buhay na kailangan natin ng Kanyang gabay. Okay? Kailangan natin ang Kanyang awa, ang Kanyang baraka, mga kapatid, di ba? Sa bawat isa sa atin dito, nasa mga ano po tayo, no? Nasa iba't ibang ano po tayo, mga kapatid. We are on a deep journey, different asperto sa buhay. Mga kapatid, okay ba ang boses ko? Marinig ba? Opo, opo, Yes, opo. Ano po? opo. Okay. Aliwag ko. Okay, okay. Sige. So, ayan mga kapatid, bawat isa sa atin ay nasa mga iba't ibang asperto ang buhay. We are on a different journey. Okay? So, dahil diyan, marami tayong mga magkakaiba-ibang mga hamon sa buhay. But ito yung declaration ng psalmist, sabi niya, ipagkatiwala mo, okay, ang inyong lakad ni Yahuwah. Pertaining ba sa hanap buhay? Pertaining ba sa mga decision making? Okay? Pertaining ba sa mga pangarap? Whatever that is, mga kapatid, sinabi dito ng psalmist, ipagkatiwala mo ang iyong lakad ni Yahuwah. At moving on, sabi niya, magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. So, in other words, mga kapatid, mas maganda, mas mainam na ang lahat ay ipagkatiwala natin kay Aba Yahuwah. Siya ay kikilos at siya ay gagawa or kung ano man po yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, Aba Yahuwah can do it, mga kapatid. So, yan po ang pangalan na ating binabanggit dito ay ayon sa nakasulat. Ito na nga po mga kapatid, apat na mga titik. Yad, He, Uwa, He. Or this is letter Y. This is ang He po ay basahin po natin yan as AH. Kaya Y plus AH. Ito na nga po magiging Ya. Then ito po ay Uwa, mga kapatid. Kaya magiging Ya, U. And then another He, which is reading it as AH, kaya magiging A. Ya, U, A. Okay? Ya-ua or ya-uwa, mga kapatid. Yan po ang pangalan ni Aba Yahuwah, mga kapatid, na kung saan nakita po yan sa Dead Sea Scroll at ngayon nakasulat na po dito sa Hallelujah Scripture, BYNB at Sefer, mga kapatid. Ang pangalan ni Aba Yahuwah ay nandyan po, mga kapatid. Nakasulat din po yan sa mga scriptural character. Halimbawa, itong Abram, in-insert po ang AH dyan after R. Kaya naging Abraham. Sarai, in-insert po itong AH after R. Kaya nagiging Sarah. Okay, dyan mo makikita yung mga references na yan. Okay, mga kapatid? At Judah, halimbawa, Judah, you will never appreciate kung may connection ba sa pangalan ni Aba yan. Mga kapatid. But kapag i-restore natin, kasi walang letter J, mga kapatid, sa original. Kapag restore natin yan, Yahuda. If you take away D, okay po, anong maiiwan? Di ba? Take away D from Yahuda, ang maiiwan dyan ay yung buong pangalan ni Aba Yahuwah, mga kapatid. So, you see it? Kasi po, ayon sa Numbers 6:27, inilagay po ang pangalan ni Aba Yahuwah ay inilagay sa mga anak ng Yasharal, mga kapatid. So, yan po. Kung meron man dito na ah, soon magkakaroon ng anak, okay, maganda po na pag-isipan ninyo na yung inyong soon to be anak, ipangalan ninyo po
ayon sa mga titik. One or two letters of the name of Abba Yahuwah. Halimbawa, itong Elijah. Okay? Elijah, hindi mo ma-appreciate kung may connection ba sa pangalan ni Abba Yahuwah. But balikan mo yung ancient Hebrew Paleo-Yehudyat, yan pala ay Al-Yahu. Okay? Zechariah, that is Zakar Yahu, mga kapatid. Okay po, moving on. Patuloy po pagkilala kay Yahusha. Unang Yohanan 4 verse 4. Kayo'y sa aluwa, mga munting anak, at ang inyong dinaig sila sapagkat siya'y nasa inyo ay higit na dakila kaysa na sa sanlibutan. Greater is He, okay, who is in the world than him who is in us, mga kapatid. So, ang sino yung nasa sanlibutan? Walang ibang tinutukoy dyan, kundi si Satan, mga kapatid. But take note, sino ang tinutukoy dito na who is greater, mga kapatid? Walang ibang tinutukoy dyan, kundi si Abba Yahuwah o si Yahusha, mga kapatid, is greater than Hasatan, which is in the world, mga kapatid. So, that being said, kung meron man tayong mga hamon sa buhay, mga kapatid, hindi tayo matinag, hindi tayo ma-shaken. Bakit po? Kasi nandyan po si Abba Yahuwah, nandyan po si Yahusha. Greater than any uh, greater than Satan, mga kapatid. And wala namang opposition o adversary, mga kapatid, na pwedeng manaig sa kanya. None and no one else, mga kapatid. So, kaya all esteem and praises kay Abba Yahuwah dahil tayo ay nakakilala sa kanyang anak. Walang iba kundi si Yahusha. First three letters, ganun po sa pangalan ni Abba Yahuwah. Then ito parang W but ito ay Shan, S-H sound. Then ito parang letter O but ito ay Ayan. Kaya magiging Yahusha. Yahusha. Yahusha po ang totoong pangalan ng ating Misaya. Kung si Abba Yahuwah ay may apat na mga titik, Yahusha po ay may limang mga titik. And the first three letters are also the same with the first three letters of the name of Abba Yahuwah, mga kapatid. Itong Shan Ayan is from the Hebrew word Yasha. Okay? And the Hebrew word Yasha, ito no? Itong Hebrew word Yasha, ang ibig sabihin po ay saves and delivers. So, yan po, Yahusha. So, therefore, when we say Yahusha, ano po ang ating sinasabi, mga kapatid? We are saying, Yahuwah saves, okay? Yahusha means Yahuwah saves, Yahuwah delivers. It carries the perfect truths and facts about the true Messiah. Kasi po, dito sa Matatiao 1:21, pangalanan po siya na Yahusha. Bakit po? Kasi ang kanyang gagawin ay liligtasin ang mga sangkatauhan mula sa kanilang kasalanan. Kaya lang, iba yung nakasulat sa inyong mga kasulatan. Okay, what is written in your scripture is a different name, mga kapatid. Bakit ganun? Because of false pen of the scribes. Jeremiah o Jeremiah chapter 8 verse 8. Dahil sa mga false pen of the scribes, mga kapatid. Dahilan kung bakit iba ang nakasulat sa mga kasulatan ngayon dahil diyan. So that being said, we are trying to restore the ancient Yahudiat, Paleo-Hebrew Yahudiat name, Yahuwah, mga kapatid, and Yahusha. Yan ay Yahuwah po. So ito na nga po yung ating introduction sa nakaraan. Just like to highlight, mga kapatid, ito yung ating previous na ating pinag-usapan. Okay? And today,
This is our focus today, mga kapatid, no? Barashat o Genesis chapter 3 verse 21 as our main reference for dress code of Abba Yahuwah, mga kapatid. So, baka hindi ma-meet yung mga expectation ninyo. Baka you're also thinking of other references. Okay lang po yun, mga kapatid. Pwede naman po nating i-contribute yun mamaya. Okay? If you are thinking of many other references, please do contribute. Kasi ngayon, tutukan ko lang itong, of course, meron pa tayong mga other references, but ito yung pinaka ah, foundation po ng ating dress code na reference today. Barasyat chapter 3 verse 21, mga kapatid. But we still welcome may mga other references. Ito na nga po yung ating definition about dress code, mga kapatid. Okay, so I don't have to say it. You can just pause and read it, mga kapatid. Okay, para maintindihan natin yung Barasyat chapter 3:21, basahin po natin itong context, mga kapatid. Can I ask a reader to read this tatlong mga talata? Sino pong pwede maka-volunteer? Kindly unmute po and then kindly. Brother Kat. Yes po. Yes, brother Kasadia o brother Pio. Go ahead po. Genesis 3:6. Uh, this is the titled Abba Yahuwah's Dress Code Part 3. Hmm. Genesis 3:6. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, Hmm. na dapat nasain upang maging matalino. Siya ay pumitas ng bunga nito at kumain ito, at binigyan din niya ang kaniyang asawa na kasama niya, at siya ay kumain. Verse 7. At parihong nabuksan ang kanilang mga mata, at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panakip. Verse 8. Narinig nila ang tinig ni Yahuwah, Alua, na lumalakad sa halamanan sa maralnig na bahagi ng, ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa, si Yahuwah Alua, sa mga punong kahoy sa halamanan. Okay. Salamat po, brother Kasadia o brother Pio sa pagkabasa. Mga kapatid, ito po yung context doon sa Barashat o Genesis 3:21. Sa verse 3, ang nangyari na nga po, mga kapatid, is natukso. Okay? Natukso ang babae, si Kuwa o si Eve, natukso siya, mga kapatid. Umitas siya ng bunga at kinain ito. Pagkatapos, binigay sa kanyang asawa na si Adan, mga kapatid. Binigay. At kumain din, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang babae ang unang kumain, binigay ng babae doon sa lalaki, at ang lalaki din po ay kumain. So, babae at lalaki o lalaki at babae, pareho sila kumain doon sa mahigpit na ipinagbabawal ni Abba Yahuwah na hindi dapat nilang kainin. Ano po yon? Yung bunga ng punong kahoy ay na nagsasabi patungkol sa ano yung tama at ano yung mali. The fruit of the tree of knowledge of good and evil. Yun po. Nilapag nila yung utos ni Abba Yehoah. First, disobedience of the command. First, disobedience ng ano yung utos ni Abba Yehoah, sinuway nila, mga kapatid. And as a consequence, anong nangyari? Verse 7, ito na nga, okay, nabuksan ang kanilang mga mata. Nalaman nilang sila'y mga hubad.
Sa nakaraan, mga kapatid, ating napag-usapan sa part 1, they were all naked, but they felt no shame, mga kapatid. Sila'y mga hubad. Okay? Doon sa Barashat chapter 2, 21 to 24, kung di ako nagkamali, mga kapatid. Sila'y mga hubad, pero hindi sila nahiya. Dahil nga hindi pa sila nagkasala. But nung nagkasala na sila, mga kapatid, sila'y kumain, doon pa lang nila nalalaman na sila pala ay mga hubad. So dahil doon, anong ginawa nila? Sila'y magkasama na nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos. Okay? At kanilang ginawang panakip. Tumahi sila tinahi nila yung dahon ng igos at ginawa nilang panakip, pangtabon sa kanilang katawan. Kasi sila ay mga hubad, mga kapatid. So in other words, ah gumawa sila ng kanilang sariling ano po, dress code. Made of ano po? Made of leaves. Mula sa dahon, mga kapatid, ng halaman, mga kapatid. So yan po, mula sa puno ng igos. Okay? So yan, malinaw po ang background and ang context, mga kapatid. Note, man and woman try to find solution to their problem. So dahil mga hubad sila, so gumawa sila ng kanilang sariling panakip ng katawan o sariling dress code made of leaves from sa kahoy na punong kahoy ng igos, mga kapatid. So, yan po. Ano sa palagay nyo itong man-made solution? What do you think itong man-made solution? Magtatagal ba itong man-made solution nila na galing lang sa dahon? Mga ilang araw kaya ito pwede nilang suotin, mga kapatid? O, di ba? Ibig sabihin, hindi yan magtatagal. Are you getting the idea, mga kapatid? So, ayan, makukuha natin na ang lesson na kapag tao ang maghanap ng solusyon, mga kapatid, okay, anong mangyari? Temporary lang. Panandali ang solusyon lang, mga kapatid. Okay? So, ayan ang nangyari dito sa ating nabasa. Moving on tayo sa ating pinaka-key verse. Okay? I have prepared here three translation po. Okay? May tatlong translation. Can I ask a reader for this? Una yung Tagalog, followed by King James, then followed by TE, Today's English Version, TEV. Ito nga panghuli. Pangalawa po ay King James. Ang pangatlo po ay Today's English Version. Anyone would like to read the same verse at a different translation? Salamat, Brother Pio, sa pagkabasa. Sino pa po pwede makabasa? Please unmute and then read. Nasa ating harapan po. Brother Dan, pwede. Yes. Sister Ahaba Batio. Go ahead po, Sister. Genesis 3:21. At iginawa ni Yaowa, Alowa, si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Oh. Another translation, unto Adam also and to his wife did Yaowa, Alowa make coats of skins and clothed them. Another translation again, Yaowa, Alowa made garments from skin for Adam and his wife and clothed them. Okay po. Salamat, Sister Corazon. According to your restored name, Ahaba Bat Iao, sa pagkabasa. Mga kapatid, sa nabasa ngayon ni Sister Ahaba Bat Iao, ito na nga po yung ating pinaka-key verse.
Doon sa previous na ating highlight kanina, gumawa sila ng man-made solution. At alam ni Aba na yun ay hindi magtagal. Okay? Ma, ma-worn out, ma-tear out yung man-made solution na yun. Pero si Aba Yawa, meron siyang binigay na solusyon, mga kapatid, upang matakpan yung nakedness o yung kanilang katawan na hubad, mga kapatid. Para matakpan yon, gumawa si Aba Yawa ng solusyon. Ano po yung kanyang solusyon, mga kapatid? Ano ang isinuot ni Aba Yawa para sa babae at sa lalaki? Sa tatlong mga translation meron tayo, mga kapatid. Malinaw po, no? Kasuutang balat, kung sa Tagalog man, ito, no? Kasuutang balat. Sabi sabihin, it involves what? Killing a life of an animal. Okay? Upang kunin ang kanyang balat. At yun ay gagawin na damit. Okay? Pangtabon sa naked na katawan ng babae at lalaki, mga kapatid. Kasuutang balat. It involves the very life of an animal, mga kapatid, para lang madamitan, matabunan yung hubad na katawan ng tao, mga kapatid. Okay? At yan po ay also prophetic, mga kapatid. Prophetic po yan sa ano yung dugo o mahal na dugo na ibuhos ni Yehusha upang matabunan, upang maatone ang ano po, ang kasalanan ng sangkatauhan, mga kapatid. In order to atone, in order to cover, okay, the sin, kailangan merong blood sacrifice. Sinabi po yan sa Hebrews chapter 10 verse 22, apart from the shedding of the blood, there is no forgiveness, mga kapatid. But balik tayo dito sa issue on dress code. Ito na nga po. It took the very blood, the very life of an animal in order to cover the nakedness of the man and a woman, mga kapatid. Okay? Tinan mo yan. Make coats of skin. Okay? Dito, kasuutang balat. Dito naman po, make coats of skin and clothe them. Okay? Dito naman po, garments from skin. Kasuutang balat, coats of skin, garments from skin, mga kapatid, for Adam and his wife, and clothe them, mga kapatid. So, yan po ang ating main reference. Now, meron tayo sa ating source, meron siyang kinuha na definition mula sa dictionary, mga kapatid. Holman Scriptural Dictionary. Okay, of course, ang ginamit niya na word doon ay Bible Dictionary, but we prefer to use the word scripture, mga kapatid. Holman Scriptural Dictionary. Ito na po yung nakasabi doon sa kaniyang definition. Batay dito sa Barasyat o Genesis 3:21 na kung saan ang mga Hebrew people noon, mga kapatid, yung mga sinaunang mga tao noon, ito po pala ang kanilang mga kasuotan. Batay po dito sa sinasabi na kasuotang balat, okay, make coats of skin or garments from skin. Ang pinaka-word po pala niyan, mga kapatid, ayon dito sa Holman Scriptural Dictionary ay tunics. Okay?
Men and women wore tunics made of linen or wool, hanging from the neck to the knees and ankles. Brother Dan, ano po ang ibig sabihin nito? Men and women. Sa to pa, walang pinag-usapan dito na, ano po, pantalon or whatsoever, or short pan, or ano pa, short sleeves. Ano yun? Short sleeves. Okay, walang pinag-usapan diyan, mga kapatid. It talks about tunic. Men and women wore tunics made of linen or wool, mga kapatid. Take note, hanging from the neck to the knees and ankles. Okay, so sorry po, hindi po na-ready yung picture natin dito para magkakaroon kayo ng imagination. Brother Dan, how does it look like? Okay? So, isa pong piece of cloth yan na kung saan buo yan, mga kapatid. At may mga butas yan kung saan dadaan yung mga ano, mga kapatid, no? At yan ay pareho sa babae at lalaki, mga kapatid. Of course, may mga variation yan. Malalaman mo naman kung pagtingin mo sa kanyang suot, babae ba siya lalaki, maintindihan mo na iba. Although pareho sila tingnan, pero maintindihan mo na ito ay babae, ito ay lalaki, mga kapatid. Okay, so sa nakaraan, napag-usapan natin yun, di ba? Nabanggit ni Brother Yesario, nabanggit ni Sister Sarah Batcheo, yung ano po, linen, di ba? So ito na nga, lumabas na nga mga kapatid, ang linen or wool. Ang tawag niyan, according sa dictionary, ay tunics, mga kapatid. Okay? Moving on tayo. Meron ba tayong mga other references? Okay, so at this time, I need people to read kasi marami tayong mga references here, mga kapatid. Okay? So in lieu of the tunics, meron ba tayong mga other references quite similar dito, mga kapatid? So I need 11 people to read. Sino pong mauna? Dito tayo una sa Barasyat 41 verse 42. Okay? Meron Ako, tayong Brother Dan. Apo, Sister Genesis. Asara Bachao can read that. Sinong magsunod sa Leviticus 13:47 to 49? Sige po, mauna ka, Sister Asara. Okay na po, Brother Dan. Okay, go ahead. And Pharaoh took his seal ring off his hand and put it on Joseph's hand, and he dressed him in garments of fine linen and put a gold chain around his neck. So, we're talking about, the scripture is talking about Pharaoh, yung hari ng Egypt. Egypt. Okay? So, ibig sabihin, Egypt ay isa sa mga ancient na country yan, ng Egypt, at nire-recognize nila yung, ano po, yung attire na Linen. linen. Tama? Mm. Okay? And Yahushua o Joseph, isa po siyang Hebrew, mga kapatid. Yahushua ay isa po siyang Hebrew kasi anak po siya ni Yaakov, Jacob, mga kapatid, di ba? Si Pharaoh took his seal ring off his hand and put it on Yahusap's hand, or Joseph, and he dressed him in garments of fine linen and put a gold chain around his neck. Okay, so wag na lang nating bigyan emphasis yung mga gold na nakalagay diyan kay Yausap o Joseph kasi appointed siya as ano po, governor. Yan po yung background diyan. But bigyan natin ng pansin yung kanyang suot. He wore what? Dress
He wore what? Linen. Okay? So, yan po. Ang ibig sabihin nun, wala siyang pantalon, mga kapatid. He's not wearing pants. Yausap is wearing a robe. A robe, isang robe yan. Ang ibig sabihin yan is a robe. Okay? Itong fine linen na yan, mga kapatid. Okay? So, yan. Dress him in garments of fine linen. So kanina, we define tunic, we define the garments of skin, mga kapatid, as linen or wool, mga kapatid. So yan po, that's a very good, perfect example. Moving on to Leviticus. Sino pong magbasa ng Leviticus? Then somebody go to Judges 14 verse 12. Can somebody go to Leviticus o Uyakra, mga kapatid? So, magpili na po kayo, no, para ma-maximize natin yung time and we can make the most, mga kapatid, para wala tayong dead air. Okay. So, sino pong magbasa ng Leviticus 13? Huwag mahiya po, unmute lang agad, then sound off kasi hindi ko makita. Uh, just let me know. And then after that, prepare na yung Judges 14 verse 12, 2 Samuel 6:14. Okay, walang nagsalita, may nag-unmute pero hindi ko alam kung sinong mauna. Mm. Sister Ahaba, go ahead, narinig kita. Go ahead po. Leviticus 13:47 to 49. Apo. And when a garment has an infection of leprosy in it, in a woolen garment or in a linen garment, or in the warp, or in the weft of linen or wool, or in a leather, or in any leather work, and the infection shall be greenish or reddish in the garment, or in the leather, or in the warp of the weft, or in any leather object. It is an infection of leprosy, and shall be shown to the Kohen. See? Yung ano pala, Ano ibig sabihin? yung linen, no? Sister, ang pinag-usapan dito, di ba? Yeah. Salamat sa pagkabasa. Garments, kung ang isang tao na nag-wear ng garments, kung siya ay meron siyang leprosy, di ba? Unclean siya, di ba mga kapatid? Kung meron siyang leprosy, kung infected ang kanyang garments, okay, it is in a woolen garment or in a linen garment. So talaga either wool o either linen ang pinag-usapan dito, mga kapatid, no? Ito ay kasuotan po ng mga Hebrew people, yung mga Yasar-al people, mga kapatid. Wool or linen. Okay? Tingnan mo yan. Mangyayari, okay, meron siyang magiging greenish or reddish kung merong infection yung taong nakasuot niyan. Okay? So, ibig sabihin, malalaman ayon sa ano yung magiging kulay ng kanyang linen or ang kanyang wool. Either maging greenish or maging reddish, mga kapatid. Okay? So, ayon doon sa kulay na meron, ipakita yan doon sa Kohen, si priest. At doon meron silang proseso na i-isolate po yung tao na merong leprosy, mga kapatid. So, di ba sa nakaraan, nabanggit po ninyo, Brother Yesariao at Sister Azara, na has something to do with health issues, di ba? Itong wool at saka itong linen has something to do with health issues. So, kaya nga dito, magkakaroon po ng color identity yung linen o yung wool. Yun ay nagpapatuo, mag-reveal
kung meron ba siyang health problem, which is, yun na nga, leprosy, mga kapatid. So kaya, very ano pala ito, no? Very, shall we say, napakagandang clue na isuotin pala ito, mga kapatid, no? Because has something to do with health as well. Parang hindi mahirapan mag-diagnose yung Cohen kung ano ba ang meron sa katawan ng tao na yan. Kasi makikita doon sa kulay ng kanyang linen or kanyang wool, mga kapatid. So, yan po. That's a very good information about wool and linen. Moving on sa Judges. Sinong magbasa po ng Judges 14:12? Then somebody go to 2 Samuel 6:14 and Proverbs 3:31, 22, and 24. Ako, Brother Dan, sa Proverbs, Judges. Okay. Proverbs 31 ako, Brad. Sige, si Brother Yasar Yao ang sa Proverbs. Okay? Okay, Brother Kasadi Yao, ikaw po ang sa Judges. Yes. Yanong magpunta po sa 2 Samuel 6:14. Kindly, Ako, Brother Dan. Okay, Sister Bakar, sa iyo ang 2 Samuel 6:14. Go ahead po, Brother Kasad Yao. Judges chapter 14, verse 12. And Shimson said to them, please let me put forth a riddle to you. If you clearly solve and explain it to me within the 7 days of the feast, then I shall give you 30 linen garments and 30 changes of garments. Okay. So, ang pinag-usapan dito ay si Samson, okay? Diba? We're familiar with Samson and Delilah, mga kapatid. So, dito, nakikita natin na ano po, merong riddle na pinag-usapan. If you clearly solve and explain it to me within the 7 days of the feast, then I shall give you 30 linen garments and 30 changes of garment, mga kapatid. Okay? So, again, sa panahon na iyon, garments of linen is really recognized. Ang dami niyan, di ba? 30? 30, ilang piraso? 30 linen garments and 30 changes of garments. So, ibig sabihin, sa panahon na iyon, okay, nila ni Samson, mga kapatid, common sa kanila ay yung kasuotan na linen garments, mga kapatid. Okay po, moving on tayo sa pangalawang Samuel 6:14 and then Proverbs 31. Sino pong magbasa ng Ezekiel 16 verse 10? Can somebody read Ezekiel 16 verse 10 and verse 13? Okay. Sige po, Sister Bakar, Asayaw, you are going to read Ah, 2 Samuel 6:14. 2 Samuel 6:14. And Daud danced before Yahuwah with all his might. And Daud was wearing a linen shoulder garment. Okay. Daud was not, he's already a king sa panahon na ito. Tama ba? Oo. 14 verse 12. Isa na po siyang hari sa panahon na ito. Okay. Tama ba? 6, okay, rather. 2 Samuel 6:14. So, sumayaw si Daud. At ano yung kanyang kasuotan? Okay, isa na siyang hari sa panahon na ito, mga kapatid, no? Tama ba? Yes po. Isa na siyang hari sa panahon nito. Daud danced before Yahuwah with all his might, and Daud was wearing a linen shoulder garment. Okay?
So, meron siyang linen shoulder garment, mga kapatid. So, when we say garment, so talagang nagmula sa kanyang shoulder, ah yung suot niya na linen, mga kapatid. So, yan, very good example na habang siya ay sumayaw, nakasuot siya ng linen, mga kapatid. Si Haring Daud sa panahon nito. Okay, can somebody go Ezekiel 16 at Mark 14? Sino pong magbasa ng Ezekiel 16 and then Mark 14? Okay, Brother Yazario, go ahead po. Proverbs 31, 22, and 24. Hindi ka marinig, Brother Yazario. Masalyam. Sorry brother, sorry na Okay, silent ko. Tika muna. Sige, sige. okay. Chapter 31 ng 22 and 24. Opo. Sige po. 22, verse 22. She maketh herself covering of tapestry, her clothing is silk and purple. Tagalog po, gumagawa siya sa saganang kanya ng mga unang may borda. Ang kanyang pananamit ay mainam na kayong lino at ng kayong kulay ube. Verse 24. She maketh fine linen and selleth it, and delivereth girdles unto the merchants. Gumagawa siya ng mga kasuotang kayong lino at ipinagbibili at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga ngalakal. Okay. So, dito sa nabasa mo, Brad Yazario, speaks about woman, okay? Woman Opo, who is making garments, no? Tama ba? opo. So, yung garments na ginagawa niya is really about linen, fine linen. Okay? At she is making it, make tapestry by herself. Then, she is dressed in fine linen. Siya mismo, nakasuot siya. Babae yan, nakasuot siya ng fine linen. Kanina, si Daud, fine linen. So, mga kapatid, babae at lalaki, fine linen and wool, yung kan mga sinusuot nila. Okay? Walang pantalon dyan, ha? Walang short pant dyan, whatever. Okay? So, yan. Malinaw, mga kapatid. Moving on tayo sa Ezekiel. Can somebody also go to Mark 14, Luke 16? Wala pang nag-volunteer po para sa Yaka, Sakala o Ezekiel 16, 10, and 13. Anyone? Please unmute lang po. Ako, Brother Dan. Sige, ikaw po. Sige. Okay. Sister Ann, Ezekiel. go ahead po. Go ahead po, Sister Ann. Okay, Ezekiel 16, verse 10 and 13. Opo. And I dress you with embroidered work and give you sandals of leather. And I wrap you in a fine linen and cover you with silk. 13. Thus you were adorned with gold and silver, and your dress was in fine linen and silk and embroidered cloth. You ate fine flour and honey and oil, and you were exceedingly pretty and became fit for royalty. See? So, sa nabasa ni Sister Ann, nandiyan pa rin, okay? Yung kasuotan na fine linen. Tama? Nandiyan pa rin, mga kapatid, oh. So, talagang maganda, no? Fine linen and silk, no? Nandiyan yung silk. Additional dyan yung silk, no? Fine linen and silk. Verse 10. Okay? So, draws you in embroidered work
and gave you sandals of leather, and I wrapped you in fine linen and covered you with silk. Okay, so merong head covering ito or ano ba yan? Basta silk ang ginamit. Sa verse 24, ganun din, no? That you also built an ark place for yourself. Okay? So, ayan mga kapatid. Verse 13. Thus you were adorned with gold and silver, and your dress was of fine linen and silk and embroidered cloth. Okay? So, yan. Malinaw po mga kapatid. Okay? Malinaw po yan batay sa nabasa ni Sister Anne. Moving on tayo sa New Testament. Makasabihin mo naman, Brother Dan, pang Old Testament lang yan. What about sa New Testament? Can we ask somebody? Mark 14. Ako, Brother Dan. Yes, Brother Sister Bakar sa iyo. Then somebody go to Luke 16 verse 19. Ako na po dun sa Luko 6. Okay, Luke 16 si Sister Larnie. Go ahead po. Mamaya. Okay, Sige po. Okay, mauna mo na Sister Bakar sa iyo ng Mark 14:51 to 52. Go ahead, Sister Bakar sa iyo. Mark 14:51 to 52. And a certain young man was following him, having a linen cloth over his nakedness. And when they seized him, he left the linen cloth and fled from them naked. Okay, so anong pinag-usapan dito sa Mark? Linen cloth again. Again, is another evidence, mga kapatid, na kahit pala sa panahon ni Yahusha, people are wearing linen cloth. Okay? Mark 14:51, mga kapatid. Okay, 14:51. So, malinaw na a young man following kay Yahusha, having a linen cloth over his nakedness. And when they seized him, he left the linen cloth and fled from them naked. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, yung young man na ito, na-covered yung kanyang nakedness with linen cloth. Nung dinakip na si Yahusha, dahil sa kanyang takot, anong nangyari? Naiwan ang kanyang cloth, linen cloth, naiwan, at anong nangyari sa kanya? Naked po. Oh, naked siya. Ibig sabihin, wala siyang mga extra na mga kasuotan. Okay? Yun lang talaga ang pang-covering niya. Okay? So, yun po ang kwento dito sa isang young man na na-shock siya dahil na si Yaosha na sinusunod niya ay inaresto na, mga kapatid. Okay? What about sa Luke o Sister Larnie? Sino pong magbasa ng Matthew chapter 10, 9 to 10, mga kapatid? Then, balik tayo sa Mark 6 verse 9. Sino po? Ako po, Matthew 10:9 Okay, to 10. balik tayo mamaya kay Sister Bakar sa iyo pagkatapos ni Sister Larnie. Go ahead po, Sister Larnie. Basahin niya po ang Luke 16:19. Go ahead po. Hindi ka marinig, Sister Larnie. Naka-mute po. Okay, go ahead po. 16:19 from the Hallelujah Scriptures. Opo. But there was a certain rich man who used to dress in purple and fine linen and live luxuriously every day. Okay po. So sa nabasa ni Sister Larnie, is about the story of rich man and Lazaro. Okay? So ang kinuwento dito, na itong rich man, ano ang suot niya? Dress in purple and fine linen and live luxuriously every day. Okay? So, ito naman po ay example ng mayaman.
Yung kanina, ordinary young man lang yon. Okay? Ngayon dito, mayaman. Ganon din po ang kanyang suot. Okay? So, what does it say? Okay? Moving on tayo dito sa sunod. Matthew chapter 10, 9 to 10. And then, can somebody go to Mark 6 verse 9? And then, balik tayo sa Luke chapter 9 verse 3. Sister Bakar, sayo, go ahead po. Yes. Matthew 10, verse 9 to 10. Apo. Verse 9, therefore, what Aloyam has joined together, let man not separate. And in the house, his Talmudim asked him about this again. Chapter 10 yan, no? Yes po. Okay. Maring hindi siya connected, no? Yes po ba? Walang about linen, wala about dress code. Yes. Okay. So, maybe I have misquoted it, mga kapatid. Okay? Sige po. So, hindi po natugma yung Matthew 10, 9 to 10. Okay? Sa no? Hindi po, sister. Chapter 10, verses 9 to 10. Double check mo, no? Yes, Mark. Matthew. Matthew. I'm sorry. Apa. Ang nabasa ko po ay chapter Matthew. 10. Yes po. Sorry. 10, 9 to 10. Okay. Matthew 10, verse 9. Do not acquire gold or silver or copper for your money belts, or a bag for the journey, or two undergarments, or sandals, or staff, for the worker is worthy of his wood. Okay? So, pinag-usapan dan yung kanyang sa journey, sabi niya, two undergarments, okay, or sandals, or staff, for the worker is worthy of his food, mga kapatid. So again, speaks about garments, two undergarments. Okay? So, sa ibang translation kaya, anong nakasabi dyan sa ibang translation? Can somebody go and look at other translation dito sa Matatiao, mga kapatid? Matatiao chapter 10. Let's look at other translation, mga kapatid. Undergarments ang nabanggit sa Hallelujah Scripture. What about sa ibang translation? What does it say? Brother Dan, Opo, Brad, pakibasa po. dito sa New King James, verse 9, provide neither gold nor silver nor copper in your money belts, nor bag for your journey, nor two tunics, nor sandals, nor staffs, for a worker is worthy of his food. So, good to hear, mga kapatid. Binasa ni Brother Casadiao doon sa New King James, Brad, no? Oo. Yung ginamit dyan ay two tunics. Dito sa Hallelujah Scripture, two undergarments. Okay? Dito sa ESB, mga kapatid, no? ESB, English Standard Version. Okay? Ang sinabi po nito sa ESB, English Standard Version, ganoon din po, tunics ang ginamit niya, mga kapatid. Okay? Let me read it para marinig niyo. Verse 9. Okay, sinabi dito, mga kapatid. Verse 10, no bag for your journey, or two tunics, or sandals, or a staff,
for the laborer deserves his food. See, na-mention dito yung two tunics. Sa earlier scripture, two undergarments. Di ba kanina sa Holman Dictionary, na-define yun as tunics. Na-highlight yung tunics na pinag-usapan doon sa Barasiat 3:21, mga kapatid. Refers to tunics, mga kapatid. Okay, what about sa Luke or Mark 6 verse 10 and then balik tayo sa Luke 9 verse 3. Anyone would like to read Mark 6 verse 9, mga kapatid? Can somebody go and read? Somebody go, Mark 6 verse 9. Kung wala ako, brother. Sige, salamat po, Sister Ahaba Bachao. Go ahead po. Mark chapter 6 verse 9. But to wear sandals and not to wear two undergarments. So again, salamat sa pagkabasa, two undergarments, which is sa New King James. Dito sa ESV, yan po ay tunics. Tunics. Okay? He said to them, okay, Luke 9:3. wear sandals, not to wear two undergarments. Okay? So, yan po ay instruction niya sa kanyang mga alagad sa kanilang missionary journey, mga kapatid. Okay? Can somebody go to Luke 9 verse 3 po? Ako, Brother Dan. Oh yes, Sister Azara Bachao. 9 verse 3. And he said to them, take note for the journey, neither staffs nor bag, nor bread, nor silver, neither have two undergarments. Okay po. So again, undergarments, yan po ay tunics. Now, itong mga binasa natin dito mga kapatid, this is sending off the 12 disciples. Sending off the 70 disciples. Kasi meron po silang mission na ginagawa. Magbahagi sila, mga kapatid. So yun po ang instruction ni Yoshua. As they go, dapat magaan lang ang kanilang mga dadalhin, mga kapatid. Okay? But na-mention yung tunics. Mention yung two undergarments, mga kapatid. So in other words, itong mga alagad niya are also wearing undergarments, mga kapatid. Okay? So, Brother Dan, yes, sister. yung meaning pala ng tunics sa Oxford, a loose garment, typically sleeveless and reaching to the wearer's knees, as worn in ancient Greece and Rome. Another meaning is a close-fitting short coat as part of a uniform, especially in a military. Opo. So, loose pala. Opo. Loose clothed garment. So, out of that, sister, meron ng mga definition, okay? May mga definition na ayon sa mga culture. But yung Holman's Dictionary kanina na ating na-define, yun po talaga yung biblical, yung scriptural understanding, lalo na sa mga Hebrew ancient na mga sangkatauhan ni Abba Yahweh. Yun ang kanilang definition. Na yung tunics na yan is really something to be worn, babae at lalaki, na something to be worn na that would say na hindi talaga pareho ng mga modern ngayon na may mga fans, mayroong mga ano iba pang mga style of so mayroong mga variations kumbaga, sister. Batay na sa mga ano yung mga na-emphasize ng mga culture, ginamit ng mga sundalo, ginamit po ng mga other stylists, but mga modern na po yon. But kung balikan po natin yung definition doon sa ancient time nila, yun po. Wala akong picture mapakita but hopefully sa part 4 po,
I can show you some picture of the ancient time, mga kapatid. Brother Dan, Yes, meron kayong additional. Go ahead po. ang pagkakaintindi ko dito nakasabing undergarments tapos sinabi ni Sister Corazon na sleeveless, undergarments siya tapos panloob lang siya tapos may robe. Oo, may room naka Sa labas, may Kasi robe siya. sleeveless lang siya, Brother Dan eh. outer Yung tunic, outer undergarments, tunic. tapos may panlabas na robe. So in other Ganon. words, pwede na meron siyang pangloob, which is yun ang yun ang parang form of a sleeveless, pero meron pa rin siyang robe. Yes. Oo. Yung tunic na yun, Oo. yung undergarment siya na panloob, tapos So, panlabas may robe. kumbaga, sa atin ngayon, kung sabihin natin either, yes, okay, undergarments, okay, so yun pa pala yung ibig sabihin. Yes. Okay, so that's good. Something about under or inner, okay, that's already very understandable, mga kapatid. But meron pa rin siyang robe, okay, isusuot niya, mga kapatid. But doon sa young men kanina, hindi yun siya nakasuot ng undergarments, no? Kasi Yes po. kasi nung nagulat siya na hinuli si Yahushua, di ba, sa kanyang takot, okay? Naiwan yung kanyang fine linen, tapos naked siya kasi hindi pala siya nagsuot ng inner o undergarments. Okay po. Yes po. So malinaw mga kapatid na dito natin maintindihan na from Old to the New Testament, yun din. And I believe mga kapatid doon sa sinuot ni Yahushua sa ating pagpapaliwanag sa nakaraan, part 2. I also believe na ganun pa rin ang suot ni Yahushua. Pante o ano eh. Oo. So, yan po mga kapatid. Okay, moving on tayo sa... Okay. Ako dito po, Brother Darren. Yes. Ibang naka sa sa Luko, sa Luko 9 verse Lucas. Opo. Lucas. Bali, ang nakalagay po dito, shirt. Shirt. Modern na po yan eh. Ano yung binasa mo, sister? Verse 3 ba? Lucas 16. Wala yata ako. Hello po. Nawala yung boses mo, sister. Luke chapter 9, verse 3 po. Nawala ka, Sister Larnie. Luke, yung May binasa. tumawag po kasi sa akin eh. Opo. Luke chapter 9, verse 3, yung binasa ni Sister Asara Bacheo. Nakuha mo ba? Bali, ano po, take nothing for the journey, no stuff, no bag, no bread, no money, no extra shirt. Shirt, modern na yun Yung mga sigata mga modern translation na to para maintindihan nila, pero nawawala kasi yung context eh. Oo. Ang pinag-usapan nito kasi, sister, yung kanyang mga alagad. Yes Yung po. yung mga pag-send off ba niya? Kasi probably meron silang practicum sa panahon nito ba, no? Okay, you go. Mag-share kayo, but ito lang yung mga dadalhin ninyo. Okay, so ibig sabihin, kung may mga magbigay ng pagkain, o kain kayo kasi worker is disturbing kung ano yung kanyang pagtrabaho. So ibig sabihin, no need to worry about sa kanilang mga pangangailangan. Okay? So this is in the context po sa yung mga sending off ng kanyang mga 12 disciples. So ito yung kanyang specific na instruction. But ang point lang natin kung bakit natin ginamit yan is to highlight na even sa panahon nila, they're really using fine linen. Okay, hindi lang Yes para po. New Testament but also New Testament is also being used sa panahon nila. Yun lang ang point natin kung bakit natin binanggit yan.
Wait lang po, out lang muna po ako. Nawala kasi yung ano ko po, ano tawag dito? Yung earpiece ko. Okay. Sige po. Okay mga kapatid, I have nothing else to say here. If you have something to make some comments, okay, ito yung problema natin mga kapatid kung bakit meron tayong part 4. Okay? Brother Yasario, can you read this? Or anyone would like to read this? Ako, Brother Dan. Okay, go ahead, Sister Bakara Seo. Deuteronomy 22 verse 5. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, Hmm. na ang lalaki ay magsusuot ng damit ng babae, Oh. sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumadumal kay uwa ng alua. 5. English. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, Hmm. neither shall a man put on a woman's garment. For all that do so are abomination unto the Yahuwah thy alua. Okay. So, ito yung bakit meron tayong part 4. Kasi merong isang talata doon sa Devarim o Deuteronomy 22 verse 5 na kung saan kailangan maintindihan kasi ang babae, sinabi dito ang babae dapat manamit lang nauukol sa babae. Hindi siya manamit nauukol sa lalaki. So, ibig sabihin, babae, hindi siya dapat mag-wear ng pants, okay, o short. Okay, yun po ibig sabihin yan. Okay? Kasi pambabae, dapat pambabae ang kanyang susutin. Ang panglalaki, ganun din po. May mga lalaki na sumusuot sila ng mga kasuotan ng pambabae. Ayon dito sa sinabi, yan ay karumal-dumal. That is an abomination before Abba Yahuwah. Because He only created male and female. But doon sa Barashat 3:21 kanina, okay, tunics or fine linen on wool in a style of a robe, mga kapatid, both for men and women, sa lalaki at sa babae, mga kapatid. Kanina, napaliwanag na po natin, daod, also wear that, mga kapatid. Okay, so ngayon, hindi natin ito matapos ngayon kasi dahil meron tayong seemingly contradictory, mga kapatid. So, ngayon, ano muna yung ating pagmuni-muni? We will resolve that next week kasi kailangan nating pag-aralan yung original language, kung bakit ganun ang nakasabi at ano yung mga punto diyan, mga kapatid. Dress code is something prescribed by Abba Yahuwah from the beginning. So, bakit ko na-highlight itong word na from the beginning? Kasi ang na-highlight natin ay Genesis, mga kapatid. 3:21. At marami pang mga other references sa New Testament if you try to use the word modesty and discreetly. Okay, marami tayong mga references sa writings ni Paul dito sa Timothy, mga kapatid. Marami tayong mga references dyan on issue on wearing something that is modest and discreet, di ba? Marami tayong mga references dyan. But ang problema kasi natin, mga kapatid, is kung hindi natin balikan yung ancient na panahon, okay, we might be tempted to use the standard or the mindset of the culture of our time. Halimbawa, itong pag-wear po ng mga pants at yung babae ay mag-wear ng palda, yung mga lalaki ay mag-wear ng pants. Saan po nagmula ang kultura yan, mga kapatid? Did you find a research on that? Saan ba nagmula yan na sinisiparate yung babae dapat palda, yung lalaki dapat pantalon? Kanino pong kultura nanggaling yan, mga kapatid?
Parang sa West po yata yun eh. Tama, okay? It's Okay. coming from the West. Yun ay standard mula sa West. Kasi kung balikan natin yung mga tribal people natin, di ba? Mga kapatid. So, yun ay standard na nagmumula sa iba't ibang mga lugar doon sa Europe, mga kapatid. So, kung hindi tayo maging aware doon, gamitin natin yung word na modest ayon doon sa mga nakasulat ni Paul. We use the word modest to interpret based on what is the standard sa mga iba't ibang mga kultura, mga kapatid. Okay. Are you getting the explanation here, mga kapatid? So kaya, highlight natin na ang katotohanan dito about kay Abba Yahuwah's dress code is yung ano yung na-prescribe niya, ano yung ginawa niya mismo sa unang tao. Kung bakit made of goat skin o made garments of skin yung ginawa niya, mga kapatid. Meron pong health benefit yun as we have highlighted it. Okay? So kung nakabalik tayo doon, then yung ating understanding doon sa word na modest, okay? Hindi na tayo magkaproblema. But kung hindi tayo nakabalik doon, then we use the word modest, then the tendency is magagamit natin yung ano yung mga kasalukuyan na pag-unawa ng kasuotan ng babae, kasuotan ng lalaki, and so on and so forth. Dress code is not according to, nga, no, Western culture. Yun po ang aking na-highlight dito, mga kapatid. Okay? So, any more suggestions or any more interactions that you can give, mga kapatid? Anyone? Merong bang magdagdag or something to share, mga kapatid? So, ito na nga po. Dress code in Yahuwah, according to the ancient, is wearing tunics, wearing, when we say tunics, we are referring to fine linen, we're referring to wool, mga kapatid, as for men and women. At ano po yun, mga kapatid? In a robe style, mga kapatid. So, sa part 4, I will show you some pictures na usually yun ang being worn by mga Hebrews noon, mga kapatid. So, pakita natin yun as an example po. Okay, so anyone would like to contribute? Make comments? What are your thoughts and feelings about this? Okay po? Okay, so nagbigay po ng mensahe ang aking kasama dito. Ministers of the New Covenant. Diyan po natin nakuha ang ating source, mga kapatid. Ministers of the New Covenant. Yan po ang ating source dito. So, hindi po ito nanggaling sa akin lang, but also from our reference as well. Anyone would like to share something? Meron bang nais na magbahagi o mag-contribute, mga kapatid? Brother Dan, Opo, Sister Haba Bachao. Go ahead po, Sister. I'm just wondering if are we going to wear dress code when we are going to take a bath in the sea, or in the swimming pool? Okay po. Napag-usapan yan sa nakaraan kasi I was, yes, kasi wala kaming ano ko noon. Oo. Pero nanood ako Opo. sa ano nyo, Oo. pero nagwa-wonder pa rin ako. Opo. Meron akong mga pinapakinggan na mga ibang mga nagtuturo din na yung pagsuot natin ng maaring magka eh, magdepende siya, it will depend on
circumstances, no? Mm. Na kung saan tayo naroon, yung mga circumstances. Mm. Bawa, kung matulog ka na, ano ba yung susuotin mo kapag matulog ka? Pajama. So, yun po ang may mga variations diyan na kung saan ah, wala din tayong scriptural references, no, na Mm. nagsasabi na you wore pajama kasi ah, ang sinabi lang niya is yung general clothing na kung saan yun ang Ah, advice niya na susuotin okay. natin. But sa mga specific and particular, okay, kailangan natin ng judgment call dyan, no? Like for what? If we are having a Zoom, we need to wear clothings with linen. Yun, maganda yun na kapag meron tayong mga gawain katulad nito, no? Ah, Yeah. so nice to wear that or we go out na kailangan nating magsuot ng something na presentable then so yun po yung mga specific things like yun na nga maliliit na mga bagay matulog ka o anong gagawin mo. So, wala tayong specific na mga references. But sa daily natin na mga regular mundane natin, okay, that would speak our identity, then mas maganda kung meron tayong linen. Okay. So, At how saka is may flexible nabasa po? ako regarding refers to the wearing of white clothes. Saan yun? Nakita ko dyan. Meron bang specific na color? Parang ang He nakasama. who overcomes, sabi niya sa Revelation 3:5, pero this is not from the Alleluia. Apa. Uh, He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Revelation 3:5. Shall be clothed with white Garments. white garments. Kasi sister, yung part 1, di ba, na-highlight natin yon na Oh, ang garments doon sa part 1 is something that is spiritual, di ba? okay, baka yun Ano yung pala. nabasa mo, White sister? dress. It symbolizes white dress. So, chapter 2, no? Revelation 3:5. 3:5. Chapter 3, verse 5. Tingnan ko, hindi ko nabasa pa sa hallelujah. Oo. Kasi inano ko to sa He who overcomes shall be dressed in white robes. Okay? Shall be dressed in white in white robes. robes. Wala naman sinabi diyan na mag-wear siya dapat. Shall be dressed in white robes, and I shall by no means blot out his name. So something ito na si Yahushua yung nagbigay ng clothes. Shall be dressed in white clothes, and I shall by no means blot out from his His book, name. or his name from his book. So ang pinag-usapan dito, kung di ako nagkamali, meron tayong discussion dito na ah, sa nakaraan, part 1, okay, nasa part 1 ito, hindi ko na makita yung aking reference. But, sige lang, i-take note natin yan para mapaliwanag natin uli. O mabigyan natin ng example sa part 4. But, in my understanding sa presentation sa nakaraan, part 2, rather part 1, yung white cloth na yan is something to do with the spiritual na kung saan susuotan tayo. Shall Okay. be dressed. Ibig sabihin, Yahushua is going to dress us with white cloth o white garments, kumbaga. Okay. So, in the near future pala, Opo. Sa pagbalik ni Yahushua yan, pagbalik niya. because itong context dito ay sila ay talagang they remain steadfast, nag-endure sila itong nabanggit ko sa chapter 3
nag-injure sila, tiniis nila. So as a consequence doon, there will be clothed with white. Kaya sinabi natin na sa part 1, yung dress code doon is something that is spiritual. Na, So, na part 1 pala ito, yung Opo, white part 1 groups. yan. So pwede natin i-review yung part 1 kayong mga manonood sa Republish. You can review part 1 para mas maintindihan niyo yung ano ibig sabihin ng garments doon. Because we talk about garments of obedience to the Torah, doing righteous things, those are our garments. But spiritual garments ang pinag-usapan doon. Okay. Understood, Brother Dan. Thank Salamat you. Thank sa you po. pagtanong and clarifying the issue. Go ahead po, Sister Laarni. Go ahead po. Meron po kayong additional o... May question lang po ako. Pwede po ba mag-grass guard kapag mag-swimming imbis na bathing suit na lang yung alam mo na yung masyadong daring na bathing suit na sinusuot ng mga babae. Pwede na lang rash guard, no? Yung Hard, oh. modern. Kasi Ah, yan okay. eh. Hindi Kapag natin, sister, hindi natin na ano dito, hindi natin na discuss sa ating mga references dito, but that would fall on the issue on modesty. But again, kanina sa aking pagpapaliwanag, modesty may differ depending on our understanding of uh, different cultures, okay? Okay. Different wares ng different culture. parang hindi masyadong daring yung kita yung dibdib, halos kita na yung singit eh. Oo nga. Alam mo na, just po. Yun Ayun na lang. yun na nga yung concern dito sa question sa nakaraang part 2. What Part. about kung mag-swimming tayo? Sa part 2 na question yun eh. What about Kailangan kung mag-swimming tayo sa swimming pool o sa dagat? Ano ba yung attire natin? Okay? So, hindi natin na-discuss yan. But dito sa ating part 3 ngayon, malinaw talaga na dapat covered ang lahat ng katawan. Okay? The entire body should be covered. Kung tingnan natin yung example natin kanina doon sa tunics, okay? So, covered ang buong katawan na hindi siya enticing, kumbaga. Okay, meron tayong discussion doon sa part 2. Dapat hindi siya enticing. So, ang tanong ngayon, paano mo yan ma-apply dito sa swimming pool? Kasi sa swimming pool, meron mang mga dress code din na dapat hindi ka mag-wear ng whatever kind of attire, but yung bathing trunk, bathing suit, yun man talaga yung mga standard, di ba? So, paano yan? Made apart tayo, tapos nagpapakita tayo ng mga laman ng ating katawan. So, uh, we are not reflecting as a made apart people kung if we do that. So, okay. So, I suggest, sister, balikan mo yung part 2. Baka may insights ka makuha doon. Sige po, thank you po. Okay. Kasi may discussion doon ni Brother Yasariao na that would also be very applicable doon sa question mo. Okay. Anyone else? Brother Yasario, do you have something to add? Brad, yun din yung naisip ko na hindi talaga matapos sa part 3 ito. At lalo na meron talagang mga tawag ito, may mga controversial issues to eh. At kung i-reveal talaga lahat ni Aba yon sa part 4 at magkakaroon tayo ng mga sharing, lahat po pwede nating i-raise up eh, lahat ng katanungan pagdating sa babae at lalaki kasi medyo may kabigatan talaga itong topic na ito at marami ding masasagasaan lalo-lalo na sa mga nagtatrabaho. Oo. At kung ikaw ay nasa bahay lang at you started to live a simple life lang, pwede mo talagang magawa ito easily. Oo. But when you are still working, there's a company na meron talagang mga kaya Dress code. May mga dress code sila. opo, may mga dress code
Kanya lang, siguro depende din na kung talagang mag-stand tayo at nakikita nila yung set apartness natin o difference, we are different ano ba sa kanila. Pwede talaga tayo, siguro tayong gagawa ng standard letter when it comes sa mga nagtatrabaho na maipapasa din siguro sa management o sa HR na talagang meron tayong tinatayuan. Kasi bakit nagagawa po ng iba na hindi natin magawa, di po ba? Yun yung malaking issues dun eh. Tama. Na nabanggit mo nung mga nakaraang part, Brad, na we are talking of Islamic group. Opo. Pamula bata hanggang matanda, bakit nagagawa ng mga kababaihan na ganun na yung suot nila? Oo. Whereas tayo na alam talaga ng totoo, nakikipag-argue pa tayo, nakikipagtalo, minsan nagkatampuhan pa, mauwi sa hindi pagkakaunawaan hanggang sa nagkaroon ng division or maging stumbling block tayo na ang dating parang judgmental lang. We're not talking of ano dito ang tanong kasi dito, kaya ba natin yung talagang Oo. gustong mangyari ni Aba sa isa't isa natin? No, kasi individually, Brad, talagang lalo na sa mga kababaihan, mabigat kasi ito eh. Sa mga kababaihan, maraming adjustment na gagawin sila na Hmm. sa ayaw nila at sa hindi kailangan nilang tanggapin at kailangan nilang gawin kasi Hmm. napakaraming ano sa kanila eh. Sa atin lang siguro ang issues diyan yung ano kasi wala naman sigurong ano sa atin mga lalaki na susuot tayo ng pambabae. Maliban na lang kung ikaw ay bakla, 'di ba? Hmm. Pero kung ikaw ay lalaki talaga, usual talaga na pantalon. Pero ang tinuro kasi dito yung tunic tsaka yung fine linen na diretso Finding po opo, garments. Para kay diretso po Muslim pag ganyan. diretso po talaga. Opo, opo. Nakikita ko talaga na siguro ipapakita mo to next time, Brad. Yung mga example na po pwede naman nating pag-ipunan or mabibili sa mga Muslim clothing. Hindi Hmm. tayo na parang nag-convert ng Muslim. Sila yung nangungopia nga sa totoong mga Hebrew Yasharal eh. Hmm. Ah, lahat ng mga customs and ano nila galing talaga yun sa Hebrew. At di lang yun sa health issues, Brad. Napaka-importante talaga na maibalik natin siguro yung ano kahit na sabihin na katawa-tawa tayo sa paningin ng iba. That what makes us peculiar or different sa kanila Oo. kasi we stand on what is the truth and scriptural teaching kasi hindi naman talaga tayo kaparehas nila ng sinusunod na daan eh. Hmm. Hindi po ba? So, yung journey natin talagang makipot, mahirap, mabato, talagang kung ikaw ay nakapasok na dito sa journey na ito o sa narrow path, talagang ano, kumbaga, higpitan na ng sinturon. Kaya po yung mga nababanggit lahat po nung talata na yon ay hindi lang po siguro pa, mas marami pa din na nakakatuwa isipin na paano ba i-deliberate yung tamang word. Hindi Hmm. naman siguro nakakalungkot at wala nang malulungkot kung talagang maluwag sa puso ng bawat isa sa atin na kung talagang tayo totoong umibig kay Aba, handa tayong sumunod kahit na sabihin mong kakaiba naman tong taong to, para naman tong sinaunang tao o ganun yung terminology na marinig o yung posibleng maririnig mo sa kapwa mo na ano ba yan? We're on the ano na modern age na pero itong taong to na kakaiba naman to manuot, manamit, kakaiba mang ano. Ganun talaga yun eh. At i-share ko lang konti po nung buhay pa yung misis ko. Talagang ang dami niyang inano yun, Brad, ang dami niyang sinuko doon sa damit niya at ipinamimigay na lang niya doon sa mga friend niya, kamag-anakan namin. Oo. Kasi hindi na talaga mapakinabangan kahit na sabihin mong bago pa yan at love na love mo yung suotin.
Hindi. Doon din masusukat kasi yung ano, yung tawag nito, yung talagang handa ka ba talagang sumunod Hmm. doon sa inuutos talaga ni Aba na maging pagdating sa pananamit, magiging modest and discreet tayo ba sa mga kababaihan lalo na. At kahit nga sa akin po siguro, parang kung meron lang, mas maganda. Kung makakabili tayo pare-pareho. Oh. Pero parang feeling ko nga, asiwa ako pero meron na akong damit talaga. Nakikita mo naman siguro Brad, last time siguro na kami pang Brother Rex at saka ni Brother Jonathan magkakasama. Meron talaga kaming uniform na parang Muslim, pero may sinusuot pa kaming pang ilalim na Oh, yun ay nakapantalon pa din fine kasi. linen yun. Opo, nakapantalon pa din kasi hanggang tuhod lang yung haba nun. Hmm. Hanggang tuhod lang, hindi talaga hanggang ano, kung hanggang sa ibaba pa, siguro hanggang binti, okay okay na yon. Na para bagang yung sabi undergarments natin, okay Hmm. lang yun. Opo, pero kung maiksi, sa mga lalaki talaga, kailangan may pantalon. Opo. Opo. Yung At yung source natin, sandali lang, may interrupt. Yung source natin, yun din ang kanyang paliwanag. Sabi niya, sa mga lalaki, you can still wear pants, but meron kang outer garments, sabi niya. So, opo, opo. sabi niya, makikita naman kung tingnan yung babae, ma-identify agad kung babae o hindi ba siya o lalaki dahil doon may pants nga ang lalaki. So, ah sabi niya, kayong mga babae, if you wear something to protect yourself, you can also wear something, mga undergarments, kumbaga. Then, on top of that, you put the robe. Yun ang explanation doon sa ating source. So, Opo, opo, tama po. Yun yung nakita ko po talaga, Brad, yung mga Muslim clothing, Brad. Kung hmm, meron lang akong pera, ang daming pwedeng mabili dun mapababae at lalaki eh. At saka ang gaganda ng mga designs ng mga pangbabae talaga nila. hmm. So, Compare sa lalaki easily eh. identify. Easily identify kung babae siya. Very, very simple lang kasi sa atin yung panlalaki eh. May long ano lang siya, long garments tayo tapos may pantalon. Hmm. Meron din naman ako nakikita. Depende din sa height mo yun eh. Kung ikaw ay medyo cute, ang height mo ay talagang hanggang binti na yon. Pero kung ikaw ay medyo matangkad, kagaya mo Brad, medyo okay yung height mo. Posible talagang below the, ano lang yun, or under the knee lang, or below the knee ng Ah, konti. ah, Opo. At pwede na siguro yun, kahit na walang pantalon, kung hanggang binti lang naman siguro, pwede na yun, ano na lang tayo siguro, marami namang mga undergarments natin na pwedeng masuot na magiging komportable ka lang ba siguro kung sa bahay ka lang, pero kung sa labas ka na talaga kailangan mo rin talaga ng pants yun. opo. Okay. So, mga kapatid, sa napaliwanag ni Brother Yasario, ah, hindi madali kasi marami tayong mga dapat pagmuni-munihan dito, no? Maraming masagasaan dito sa ating mga trabaho, lalo na kayong mga nagtrabaho, no? Kasi may mga standard nga, may mga set of dress code na yung mga trabaho ninyo. So, but again, para sa amin na hindi nagtatrabaho, hindi naman ito mahirap. So, ang challenge sa ating lahat dito is yung pag-purchase, yung pagbili natin sa mga bagay na ito. So, na-highlight na ni Brother Yasariao kung saan tayo pwedeng makabili. But again, tingin ko maging maingat din sila tayo kasi siyempre that also reflects their culture, di ba? As a as an Islam, no? That also reflects their culture, no? Hindi natin alam kung may mga ano ba yan, no? So, maging ano lang tayo, maging prayerful tayo kung ano yung nararapat kasi Ang naman suot lang tayo ng suot kasi fine linen with baka mayroon naman mga other implications dyan na hindi natin alam. So, may additional lang ko konti, Brad. opo.
Sa mga babae kasi, pwede talaga sila ng long dress. Tapos, may sapaw lang yun siguro na na gamit din kasi yung sa Muslim din na yung tinatawag na malong. Hmm. Opo, okay na yun sa kanila eh. May mga pagtuturo naman online na Hebrew Hebrew garments pamula sa ulo, yung tinatawag nating yung pangtakip sa ulo nila, head covering, hanggang doon sa estilo ng damit na kahit na po ay malong lang, marami silang magagawa. Nasa online po yun, mariresearch natin sa YouTube. Hmm. Makikita po nila yun. Okay po. Yung tanong kanina ni Sister haba-haba siya o kung yun ba ay susuotin natin kapag mag-Zoom tayo. So magandang yun, magandang inputs yun na siyempre nasa Zoom tayo, we are worshiping, we are talking about Abayoa. So magandang susuotin natin yung dress code na yan, no? So after the Zoom, kung ano po yung ating mga then so be it. As we progress, no, as we progress, mas maganda na magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa as to our dress code. So for now, ito lang siguro muna ang ating ma-discuss. That this might improve, mga kapatid, sa future as we continue to seek, mga kapatid. Okay po. Meron pa bang magdagdag? Salamat, Brother Yesario. Sister Aya Batyao, do you wanna add something? Gusto ko lang po malaman kung yung mga kasi maraming na sumisimba, ang dami yung mga alas, parang Christmas tree yung katawan. Hmm. Okay lang ho ba sa atin yung ganun o kasi 'di ba sabi sa Peter, hindi ang Opo. mahalaga yung mga hiyas, Oo, ang mahalaga kundi yung nakatago sa puso. tama. So, yeah, we apply First Peter, yung nakasabi sa First Peter. Kaya lang hindi ko na highlight today but we will include that sa part 4. Yung issue on modesty, issue on simplicity, we will address that doon sa sa part 4. Opo. Kasi nakafocus tayo ngayon dito sa linen at saka wool. Mhm. Okay po. So, Maganda pong idea yan. yes. Yan That, po talaga yung lo ni Aba. hmm, Talaga yung niya para sa mga anak niya. Yung mga choosing niya na talagang lumakad ng holy. hmm, Yung pagpapahaba ho ng buhok, yun yung talagang, kasi po biblical po yung hair eh. oo. Hindi lang po yung lane na kino-cover sa hair, kundi yung pagpapahaba din po ng buhok. Di ba yung sinasabi kung puputulin mo raw at kaya hiya, di magpakalbo ka na. Hmm, Yun po yung sinasabi yung long hair. opo. So, yes, mga kapatid, this journey is not to the full understanding yet. Nasa ongoing process yung ating pag-aaral, ang ating pagsuri, mga kapatid. So, Opo. what we know now, what we understand now, may change, may improve as we continue po, mga kapatid. So, Iyadaya salamat Sister Aya Batyao sa pagbigay ng inyong Mas, mga saloobin po. Brad, Yes. may dagdag po ako ng konti. Doon sa topic, ay sa part 4 siguro natin, maganda siguro talaga ma-raise up natin yung mga katanungan, lahat po ng pwedeng maitanong po ninyo, mapababae at lalaki. Pamula ulo hanggang paa siguro para matakil talaga lahat. Hmm. Kasi may mga issues din na ikinokonek ngayon sa mga pagan or cult na mga companies or sabi natin na merong tawag na konting paano ba ito? May connection po doon sa mga occult Yung rich, no? Yung practices, rich. Apa. occult practices na hindi lang talaga siya, no? Though may point naman yung ibang mga nag-aaral at nagtuturo siguro na
na pinopromote lang daw yung fear, yung takot para i-ano yung tao. Pero for me kasi malaking factor pa din na kapag ka alam mo na meron siyang pinanggagalingan, Oo. hindi lang for the sake na para takutin yung tao, mas mainam na yun talagang iiwas ka na lang, Hmm. no? At yun, pwede natin yang i-discuss na yan sa part 4 in addition. Kasi napakahalaga eh. Marami kasi, kahit sa pagkain nga eh, maraming mga branded or mga food companies or even mga pananamit, mga kumpanya ng pananamit ng damit na talagang why they prosper because they tawag nito, they offer something in connection with Satan's ano Oo. ba yung ah, mga something na ganon kaya sila pinagpapala ni Satanas yung kumpanya nila naging known kasi ganon naman talaga eh. Ah, kung sino pa yung talagang alam natin na ah, merong mga connection sa mga ganyang practices, talagang makikita mo na magiging famous, nagiging familiar yung ano nila, yung brand ng kanilang damit, ang pagkain o et cetera, et cetera. Yung mga ganun. Para sa akin siguro, maigi na rin yung ano, magiging aware tayo. Nasa sa atin na yun kung talagang i-patronize pa din natin na kahit na sabihin mo hindi naman tayo yung actual na nakikiano pero para sa akin kasi once you wear that garments or something like na para sa katawan natin may connection pa din maring may mangyari na may makukunik ka pa din talaga kasi you wear that sinusuot mo yung ano na yun o binabalandra mo yung ano mo yun, yung gamit na yon, yung damit na yon, yung pagkain na yon na alam mo na merong ano ba. So, yun lang Brad ang additional ko na. So it's really tough mga kapatid. It's really tough. It's challenging kasi yun na nga ang yung mundo natin ay nakasistema na talaga at yun no. Tayo kailangan nating mag-discern, kailangan tayong mag-ask ng wisdom mula sa Kakados upang magkaroon tayo ng better understanding. Brother Dan. Opo. Yes, go ahead po. Sino yun? Brother Dan, Opo, go ahead, Sister Bakar Asayao. meron akong ikukwento na maybe related to this topic na about um, kasi nung pumunta ako sa Negros, Opo. yung mother ng son-in-law ko, may kinuwento sa akin na kasi yung kapitbahay nila, sa likod lang ng bahay nila ay born again church. Tapos may kinuwento siya sa akin yung mama na nag-aaway-away daw yung born again church, naging dalawa daw, umalis daw yung ibang members doon sa main church kasi pinagbawal daw ng pastor yung mag-makeup, mag-wear ng ah, short dress at saka ng mga expensive jewelries. Opo. Ganon. Nagalit yung mga medyo mahilig sa makeup at saka medyo maarte at saka maraming mga agorloloy sa katawan, mga jewelries. Kaya doon sila, lumipat sila, nagtayo sila ng sarili nilang church. Kaya nung kinuwento ng mother sa akin, gusto ko sanang sasabihin na maganda naman yung mga na mga motivations ng nila na uh, mag-refrain from wearing na yung hindi mga long dress, mga ganon, or hindi mag-makeup or walang mga hikaw. Maganda yung motivation nila na to make appear na kadosh sila, kodesh. Pero gusto ko sanang
ano yung topic na ang pinaka-importante talaga, hindi yung appearance, kundi yung inward. Pag tawag kay Aba Yaua, pag-acknowledge sa kanya, sa kanyang pagtawag sa kanya sa pangalan, hindi lang yung pagbago ng sistema ng church, na including mga outward appearance. Secondary lang yun, pero ang most importantly sana na ang tatawagin nila ay yung totoong pangalan. Kaso lang wala pa akong Unity. kasi yung family nila napaka-devout Catholic, Brother Dan. Nung malaman nila na ako nag-iba na ako ng from being born again, kasi ang kwento kasi ng anak ko na naging born again sila dahil sa akin. Nung naging born again ako, dinala ko sila sa born again, naging born again sila. Ngayon na Yawa believer na ako, sabi ng mother ng son-in-law ko na wala na pala kayo sa born again. Bumalik na kayo sa Catholic, ganun. Kaya parang na-intimidate ako na ay sasabihin ko sanang about Yawa, i-introduce ko na sana, tumahimik na lang ako kasi parang di pa ako makapasok kasi napaka-religious nila. Yun na nga ang ibig kong sabihin, na maganda yung motivation nila na hindi na sila mag-about worldliness, pero kulang sila. Ang dapat talaga importante na mag-worship man sila, mag-ano man sila, do good deeds, ay para sa totoong pangalan, hindi kay yung mga pagan names pa at mga titulo. Di ba, Brother Dan? Opo. So, yes, you have a point here na na-highlight mo yung part 2 na while it is true na binibigyan natin ng halaga yung ating pangsuot, makikita sa labas, but sa part 2 na pag-usapan natin yon na kailangan malinis tayo inside and out. Okay? So, hindi lang tayo maging conscious o maging strict doon sa panglabas, but kailangan sa pangloob din po. As we have highlighted it doon sa part 2, mga kapatid. So, yan po. Thank you for that contribution. At okay, hopefully ma-address, no? Hopefully we can address some or many issues doon sa part 4, mga kapatid. So, for now, ito lang muna. But we have here, do we still have one more to share? Brother, yes, Yes sister? po. Bali, may napansin lang po ako sa mga taga dating daan, no. Yung mga babae nila doon, no, ang haba ng buhok. Para silang sa sobrang haba ng buhok nila, para silang mga Metanya. Ganun yung napansin ko sa sa tita kong taga dating daan. Nasa punto naman sila sa Biblia, pero ang ko lang doon, no, di nila di nila kasi ginagamit yung real name, kaya yung real name nila at Messiah. Kaya hindi ko na dati nagbabala ko kung magpa-convert doon, pero na nandun na yung yung kuya ko sa dating daan. At umalis din siya. Ayun, hindi na lang ako magpatuloy. Hanggang dito, nalaman ko yung totoo nang bobola pala si Soriano para maraming siyang members. May alam mo niya din doon eh. Opo. So, yes, meron pang iba, may iba pang mga grupo na they also have their own dress code. So, sa atin dito, mga kapatid, for the time being muna, ito lang muna yung ating pag-aralan, o ito lang muna yung ating pag-unawa. But again, as we continue, as we progress, we may also improve some more, mga kapatid. Okay po. Sister Aya, parang meron kang sasabihin. Okay na po yun. Okay. Sige po. Yada, yauwa, mga kapatid. So,
Brother Dimitrio, you wanna ask, you wanna share something, Brother Dimitrio? Okay na po. So, mga kapatid na manunood sa Republish, hindi po madali at hindi po natin masagot ang lahat na mga katanungan related dito. Kaya sa na-highlight natin doon sa part 2, patuloy tayong mag-aral. Let's do our assignment, mga kapatid, no? Don't just wait and depend on someone else na mag-aral, but tayong lahat po. Let's do our assignment. Let's make some research. Let's make a study on this so that when we come back sa part 4, you can also contribute, mga kapatid. So, all esteem po and praises kay Apay Uwa sa kanyang mga katuruan on dress code part 3, mga kapatid. Yada Uwa, Basyam, Yausya.